prinsipyo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. At 19 ng June, birthday ni Dr. Jose Perizal. Happy birthday, Pepe! At sa ating mga headlines, mga recruiters naka-red alert ngayon dahil sa giyera sa Middle East. Hindi magpapadala ng mga OFW sa bansang Israel, Iran, Lebanon at Jordan. Samantala, 21 opisyal ng Pilipinas na naipit ng giyera ng Israel at Iran nakatawid na sa Jordan ayon sa Department of Foreign Affairs. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lumipad pa Japan para pasinayaan ang pavilion ng Pilipinas sa Osaka World Expo 2025. Vice President Sara Duterte nagsabi o nagpasabing hindi dadalo sa sona ni Pangulong BBM ayon sa Kamara. 3 opisyal tuloy ng sinibak ni Pangulong Bongbong Marcos. 6 na iba pang opisyal mananatili naman ayon sa Malacanang. 30 opisyal ng pulisya nasapol ng malawakang balasahan sa Philippine National Police. Singil naman ang tol sa Marilao northbound segment ng NLEX. Sinuspindi muna ng DOTR. DICT inamin na nalusutan ng mga empleyadong hacker tatambakan ng kasong kriminal. Grabe. Insider lang ay. Mga taga-DICT pala yung mga hackers. Samantala, University of the Philippines at Ateneo de Manila nanguna naman sa 6 na universidad sa Pilipinas na pasok sa 2026 Quacquarelli Simons World University Rankings. Pamosong the Louvre Museum sa Paris, France, ipinasara dahil sa over-tourism. Oh. Napunta ka na dyan ba? Napanood ko lang. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa mahigit 200 OFWs ang nagpahag na gusto nang umuwi sa Pilipinas. Batay sa ilalim ng voluntary repatriation ng pamahalaan, kung saan ang 178 ay manggagaling sa Israel, habang 14 naman ang manggagaling sa bansang Iran. Naka-assist na rin ang Department of Migrant Workers sa 48 Pinoy workers na na-stranded naman ngayon sa Dubai. Bukod pa sa 10 OFWs na na-stranded naman mula sa Abu Dhabi. Sa nabanggit na bilang, 4 pa ang papauwi sa bansa ngayong Huwebes ng hapon. Nananatili naman sa paggamutan ang 2 pa sa mga nasugatang OFWs, kung saan isa ang sumailalim sa tagumpay ng operasyon. Sinasabing ang ilan sa mga na-stranded na mga opisyal sa Israel dahil sa nasabing giyera ng Israel at Iran ay mga nag-seminar sa ilalim ng programa ng Department of Agrarian Reform. Samantala, nasa crisis mode na rin ang pribadong sektor sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Anya, hindi muna magpapadala ng overseas Filipino worker ang mga recruitment agency patungo sa mga bansang Israel, Iran, Lebanon at Jordan. Ito'y dahil sa paralisadong airspace hanggang Jordan at nakataas na alert level sa Israel, Iran at Lebanon. Inabisuhan rin ng DMW ang mga ship owners na wag munang magpadala ng Pinoy seafarers sa Yemen at Haiti dahil pasok sa ruta ng mga ito ang gitnang silangan. Narito ang pahayag ni Kakdak.
So even the private sector, the recruitment agencies, we have also brought them into to crisis mode, if I may say so, red alert. No? Lahat kami naka-red alert ngayon to help anyone, especially in the covered areas, Iran, Israel, Jordan, and Lebanon. Sa pulong balitaan sa Mandaluyong, nagbabala si Kakdak na may kaukulang kaparusahan sa recruiters na magpapalipad ng OFW sa mga nabanggit na lugar. Inatasan din ng DMW ang mga ahensya na paigtingin ang kanilang monitoring at pagtulong sa mga kinuha nilang Pilipino sakaling maipit ang mga ito sa nagpapatuloy na tensyon. Samantala, nakatawid na sa bansang Jordan mula Israel ang 21 stranded opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas ayon naman sa Department of Foreign Affairs. 17 ang opisyal na dumalo sa isang agricultural technology training na nagsimula noong June 10 kabilang 2 congressmen. Ba't tinatanggi nila dati? Meron pala. 2 congressmen, 9 na mayor, 4 na vice mayor, at 2 regional directors. Bukod dito may 4 din na specialist ng Department of Agriculture ang kasama sa mga nakarating ng Jordan at kabilang din ang ilang taga-DAR. Sinalubong ang grupo ni Philippine Ambassador Wilfredo Santos sa King Hussein na border sa Jordan kung saan sila nabigyan ng tulong at transit visas. Ayon sa, ayan pala sila, ba't tinatapay yung mukha? Wala naman masama doon. Hindi naman masama yung training nila doon, opisyal naman. Oo, hindi. Wala naman sila ginawang masama. Oo, unless na junket yan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, inaasa ng Embahada ng Pilipinas sa Jordan ang grupo ng Pilipinong magagawa at opisyal na lilikas naman mula Israel sa mga susunod pang mga araw. Samantala, lumipad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong hapon patungong Osaka, Japan ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro. Anya, pansamantalang tatayong caretaker sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Department of Education Secretary Sonny Angara. Bumiyahe si Pangulong BBM pa Japan para pasinayaan at ipagmalaki ang pavilion ng Pilipinas sa Osaka World Expo 2025. Magkakaroon din siya ng business meeting sa naturang bansa bago bumalik sa Pilipinas sa weekend. Nagpasabi na si Vice President Sara Duterte Carpio na hindi siya dadalo sa ika-4 na State of the Nation Address sona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nauna nang nagpasabi ang tanggapan ng Vice Presidente bago pa man ipadala ang formal invitation sa opisyal ng pamahalaan, diplomatic corps at mga VIP guest. Sa kabila nito ay maglalaan pa rin sila ng upuan para sa Vice Presidente bukod sa holding room na nakalaan para sa kanya at sa kanyang mga staff. Narito si Secretary General Velasco. Not excluding the possibility that she will attend, no? So there'll be a seat for her reserved at the center of the gallery, no, the VIP gallery. So if she decides to come, there will be a seat for her and her immediate staff. There'll be, in fact, we will designate a holding room, no, for our Vice President and her staff, as we have done in the past. Samantala, nag-ocular inspection na ang mga ng Presidential Security Command kasama ang may staff ng Office of the House of Representatives bilang paganda naman sa ika-4 na sona ng Pangulong Marcos.
Sa iba pang balita, pabor sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Erwin Tulfo sa pagtawid ng impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte mula 19th Congress patungong 20th Congress. Ayon kay Senator Kiko, continuing body ang Senado kaya't wala siyang nakikitang problema kung tatawid ang impeachment sa susunod na proseso. Narito si Senator Kiko Pangilinan. Continuing body ang Senate, therefore the 20th Congress as jurisdiction has been established and acquired sa 19th Congress, it will carry over to the 20th Congress. At ang tungkulin natin is to try and decide the case. Kung walang ebidensya o kulang ang ebidensya, hindi sapat, acquittal. Kung sapat naman ang ebidensya, conviction. So we have to go through the process. Kung meron silang ebidensya, ilabas nila at tayo ay magpapasya. Sa panig naman ni Senator Tulfo, maraming Pilipino umano ang interesado sa kaso, ngunit marami rin ang nagsasabi na ito'y aksaya lang ng oras. Narito si Senator Erwin Tulfo. Yes, stand ko here. Hindi na lang sa Congress. Para ilatag at sa tao, di ba? Para mawala din yung agam-agam. I believe even the camp of the VP wants na, sige, we're ready, we'll fight. We're not hiding anything. Parang ganun yung message ng office of the VP. We have nothing to hide. So why? Ganun din ako. If there's nothing to hide, then let's go. Let's go on. Samantala, sumalang na sa orientation ang ilang mga bago at nating senador na nagbabalik sa Senado. Kabilang na rito si Senator-elect Erwin Tulfo at ang kanyang staff kung saan humarap sa iba't ibang chief ng mga division sa Senado katulad ng Finance, Protocol at Human Resource. Samantala, nagtungo rin sa Senado sina Senator-elect Rodante Marcoleta, dating Senador Ping Lacson, Kiko Pangilinan at Tito Soto para naman sa pictorial. Binesita na rin ng mga senador ang kanilang magiging opisina pagpasok ng 20th Congress sa buwan ng Hulyo. Samantala, inanunsyo ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro sa press briefing sa Malacanang ang ilan pang opisyal ng gobyerno na hindi tinanggap ang courtesy resignations. Kabilang dito, sina GSIS President and General Manager Jose Arnulfo Veloso, Land Bank of the Philippines President and CEO Lynette Ortiz, Development Bank of the Philippines President and CEO Michael De Jesus, National Irrigation Administration Administrator Eduardo Eddie Guillen, Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Milquides Robles, Philippine Health Insurance Corporation Acting President and CEO Edwin Mercado. Samantala, tuluyan ng sinibak sa kanilang posisyon sina Presidential Advisor on Legislative Affairs Mark Leandro Mendoza, Presidential Advisor on Military and Police Affairs Roman Felix, PNOC Renewables Corporation President and CEO John Arenas. Samantala, muling nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kahandaan ng mga public schools para naman sa darating na school year 2025-2026. Kasama sa tinutukan ng Pangulong Marcos ang digital transformation sa sektor ng edukasyon, lalo sa mga underserved areas. Kaugnay nito ay nilunsad naman ng Department of Education at Department of Information and Communications Technology ang School Connectivity Drive sa Flora Ilagan High School sa Quezon City kanina. Ito'y bahagi ng mas malawak na reforma ng pamahalaan sa sektor ng edukasyon na nakatuon naman sa accessibility, equity at kalidad ng serbisyo para sa mga guro, lalo na sa mga mag-aaral. Sa nasabing aktibidad ay nakasama ng Pangulong Marcos virtually
ang makinatawan mula sa ilang paaralan sa Apayao, Batanes, Bulacan, Quezon, Marinduque, Bicol, Cebu, hanggang Tawi-Tawi, Misamis Occidental at Surigao del Norte. Pinayuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga magulang na turuan ng wastong pagkain ang mga bata para makaiwas sa diabetes at kidney disease. Ito ang sinabi ng Pangulo sa paglulunsad ng bagong benefit package ng PhilHealth para sa post-kidney transplantation services. Sa pagbisita sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City, inanunsyo ni Pangulong Marcos ang Z-Benefit Package o komprehensibong coverage ng PhilHealth para sa matatanda at batang pasyente na may stage 5 chronic kidney disease. Ayon sa Pangulo, itinaas na ang benepisyo sa kidney transplant procedure sa 2 million pesos mula sa dating 600,000 pesos, habang tumaas rin ang halaga sa dialysis per session sa 6,000 pesos mula sa dating 4,500 pesos. Binanggit rin ng Pangulo na magkakaroon ng bagong gusali ang ospital na gagawing chemodialysis building at inaasahang makukumpleto sa pagtatapos ng taon. Babalikan natin ang lampang detalye ng ating mga balita. 30 police officers nasa pool ng malawakang balasahan. Bagong CIDG chief hinirang na ni PNP Chief General Torre. Samantala, Department of Information, Communications and Technology, DICT, inamin na sila ay nalusutan ng mga empleyadong hacker. Naging insider la kayong tagapangalaga. Alam niya, bantay sa lakay. Bantay sa lakay. Pero sila po ay reresbakan ng pamahalaan, sila ay kakasuhan. Yun. Samantala, UP at Ateneo, kasama sa 6 na universidad sa Pilipinas, napasok sa ranking ng mga magagaling na universidad sa buong mundo. At pamosong The Louvre Museum sa Paris, France. Ito yung pinasyalan ni Judge. Ayan. Sinong Sino kasama muna ni Judge? Si Judge Cotong. Ayan. Ipinasara dahil sa over-tourism. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Hermana Rosie Sarangaya, alas 4:30. Ang oras na RH Break Time. Oras sa ganap na alas 4:38. Bago ang detalye natin ang balita, nasa ating linya po ang isang maswerteng nabunot natin. Ayan, na nagpadikit ng DZRH sticker sa kanyang sasakyan. At siya ay tatanungin natin at kung masagot ang ating tanong ng tama, siya ay mananalo ng limpak-limpak na 1,000 pesos. Nasa ating linya na si Kuya. Happy birthday muna kay Kuya Andrew Go ng Toyota Alabang. Hi Andrew, happy birthday. Alaba tayo dyan, ha? Ano bang blowout ni Bossing Cesar Lee sa Toyota, ha? Happy birthday Andrew at happy birthday din kay Andrea. Ayan. Andrew na Andrea si pa. Josa Andrea Cruzat. Ayan. Ayan na ba si Andrea? Kaya pala nag-absent, nag-leave ka. May pagka-Ilocana rin pala ito. Karumet pala to. Happy birthday din kay Kuyang Arvin C. At General Manager John Rubiato. Binabati ni Kuyang Attorney Ulysses Sevilla. At happy birthday din kay Customs Collector Jose RJ Torralba. Aba, Apo Collector, naragsak nga panagkasangay. Ayan. Alaba tayo dyan. Ayan. Binabati ng mga members ng Assembly of Customs Travelers sa pahunan ni Beautiful JM Puno.
At pasalamatin din natin muli si Bossing. Ayan. Si Ninong Richard ng Regal International Snack Food Corporation sa kanilang masasarap na chichirya. Sarap ba? Gusto ko yung super cropek. Ayan. Yung sweet corn. Ayan. Boy sugba. Ayan. At yung sasas. Ayan. At binabati natin si Bossing Dodi Arkaya ng Lois. Ayan. Magandang hapon, Bossing. At si Kuyang Larry Francisco. Ay, Kuyang Larry, kumusta ka na? Pagaling ka, Kuyang. Ha? Makatin ka na ng mga stated meeting natin. Isa mo si Ateng Aloha. Nasa ating linya na ang contestant natin si babae, ha? Ayan. Si Ateng Erlinda Fetalino ng Paco, Maynila. Ayan. Ate Erlinda, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ayan. Ano po ang sasakyan nyo, ate, na dinikitan po ng DZRH sticker? Una sa Pilipinas, una sa Pilipino, Ate Erlinda. Ate, barado yata ang Pay tenga nyo. attention muna. Makinig muna ng mahusay. Ate, ang tanong ko po ay ano po ang inyong sasakyan na dinikitan ng sticker? DZRH. Oo nga, DZRH nga po idinikit. Ano pong sasakyan ang pinagdikitan? Tricycle po. Ayun. Gusto lakay, ako pala magtatanong eh. Interpret ko lakay. Anong biyahe ng tricycle mo, ate? Pangalan po ng tricycle? Biyahe po. Saan po na biyahe ang tricycle ni Ate Erlinda? Paco po. Paco, Manila. Tingnan mo lakay, interpreter. Bakit ba't pag ako nagtatanong naintindihan? Bakit ako hindi? Ayan. Anyway, Ate Erlinda, ayan, bukod sa premium mo kung masasagot, patadalhin kita ng cotton buds. Ayan. Baka yung lakay, yung fish cracker from Regal. Ganun yan ang ba? gusto. Palagay ko nga. Sige, ikaw na nga magtanong kasi mas malinaw yata ang audio mo kaya sa akin. Ayan. Ate Erlinda, ano pong himpila ng radyo ang pinakikinggan ng mga taga Paco, Maynila? DZRH. Ang galing mo talaga, Erlinda. Congratulations. Ate Erlinda, kayo po ay nanalo at naka-boundary ka na. Huwag ka nang pumasada. Ayan, huwag mo ibaba yung cellphone at kakausapin ka dahil para malaman kung saan ipapadala ang limpak-limpak mong napanalunan ngayon. Ate Erlinda, congratulations. At balikan natin ang detalye na ating mga balita. Unahin natin ang mga reports. Report mula sa Palasyo ng Malacanang. Ang palasyo pinaalalahanan si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque na may intel assets ang pamahalaan tungkol sa kanya. Ala, mga intelligence information na meron silang hawak laban kay Attorney Harry Roque. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, sinagot ng palasyo ang aligasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque na fake news si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kaugnay ito ng pahayag ng kalihim na tinanggihan ng the Netherlands ang hirit na political asylum ni Roque. Sa press briefing, ipinaalala ni Palace Press Officer Claire Castro na mayroong intelligence assets ang DOJ. Sa ganitong paraan niya nakukuha ng pamahalaan ang mahalagang impormasyon. Kaugnay nito nagpasalamat naman si Castro kay Roque sa pag-anunsyo ng kanyang mga hakbang kasabay ang pagtiyak na handa sila para dito. Narito si Yusek Castro. Huwag natin kalimutan na may intelligence assets ang Department of Justice at ibinibigay nila ang mga karapatang impormasyon sa Department of Justice. At nagpapasalamat tayo because Attorney Harry Roque has been telegraphing his punches and the government and DOJ. We are ready for you. Una rito, sinabi ni Secretary Remulla na hindi nabigyan ng asylum ng Netherlands si Roque, kaya nasa Germany na umano ang pagbibigay nito kung sakali, bagay na itinanggi naman ng dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Yes, okay. Na-interview ni Henry ulit sa ni Karen Oyong kahapon si Attorney Harry Roque. Sabi niya nakabalik na raw sa The Netherlands at
binigyan na raw siya ng permit para mag-stay doon. Ayan. So hindi raw totoo yung mga... Malalaman natin. Sa bagay, di rin natin alam kung nagsasabi ng totoo si Atty. Harry Roque. Ayan. Kung nasan ba talaga siya. So abangan na lang natin kung nasaan siya. So tama Lakay, mag-aabang tayo. Sa bagay, kahit ako rin si Atty. Harry Roque, di ko rin sasabihin tinanggihan ang aking application for political asylum. Oo. Okay, magstay na lang ako sa Netherlands, Lakay. Ay, doon nga siya nag-a-apply ng asylum eh. Sabi ni Secretary Boying, ni-reject yung kanyang application. So, abangan natin. Nasaan ang Pangulong Marcos ngayon, Miss Letta? Kanina Lakay ay lumipad na patungong Japan. Nga pala, nag-Japayuki. Ilang days siya sa Japan? Until weekend. Babalik siya ng weekend. Mukhang linggo Lakay ang balik. Mukhang kakain lang yata ng sashimi tsaka ramen sa Japan. Uy, sarap Lakay. Mag-tea ceremony. Expo doon Lakay. World Expo doon Lakay. World Expo. Nadadaluhan ang presidente kasi yung pavilion daw ng Pilipinas doon, sabi dati ni Prime Minister Shigeru ay paborito na pinupuntahan ngayon sa Osaka. Dapat magalagay ng pamosong traditional jeepney natin doon. Yan ang tatak ng Pilipinas. Bahay kubo. Ayan, parang bahay kubo doon. Ayan. Tricycle. Magdala ng kalabaw. Ayan. Pinag-uusapan nga namin ano kayang may sagalahan kaya doon. Kasi sabi daw tampok ang kulturang Pilipino doon. Tama. Mga landscape ng Pilipinas. Yung mga dalhin yung mga dinagyang doon. Ayan, ati-atihan. Magsayaw ng tinikling. Ayan. Kumain na apoy. Okay, maraming salamat, Miss Letta. Balik sa inyo Lakay at Miss Thea. Samantala, Senator-elect Tito Soto nagpahayag ng kahandaan na pamunuan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. I-detalye mong balitang yan, RH28 Raymond Paas. Raymond. Ms. Thea, Mayor, nakahanda si dating Senate President Tito Soto na pamunuan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte pagdating ng 20th Congress. Ito ay kung gugustuhin ng mayorya ng kanyang mga kasamahang senador. Sa panayam ng Senate media matapos ang pictorial sa Senado, sinabi ni Soto na bihasa na siya sa usapin ng impeachment. Siya ang author ng kasalukuyang impeachment rules dahil siya ang majority leader at chairman ng Senate Committee on Rules ng panahon ng impeachment kay dating Chief Justice Renato Corona Jr. Ngunit aminado ito na wala pang katiyakan sa ngayon tungkol sa Senate presidency sa 20th Congress. Tuloy ang ligawan bagamat hindi umano siya umiikot sa mga kasamahan para magpapirma dahil inulit nito ang laging sinasabi na siya ay mula sa old school na maghihintay lang kung siya ay gugustuhin ng mayorya ng mga kasamahang senador bilang Pangulo ng Senado. Ngunit tiniyak nitong nakahanda siya kapag muling mabigyan ng pagkakataon. Narito ang nagbabalik Senado na si Senator-elect Tito Soto. I'm always ready. Aside from the fact that I've had a mastery of rules and procedures of the Senate, also the rules of court and the impeachment rules. Dahil ako yung author ng impeachment rules. If you will recall, I was the majority leader, chairman of the Committee on Rules during the impeachment of Chief Justice Corona. And that is why I crafted it and I presented it to the body and we approved it. Pag may in-approve ng gano'n, may 15 days publication niya. So I doubt if they will change anything or any section or any particular provision in that particular rule. You know, yung impeachment rules nila. Sapagkat if they do, may publication pang necessary yun after. Pag meron nila lang. So lalong matatagalan yan, lalong matidelay yan. So I don't know what their plans are, but definitely I'm ready. Bahagi ng pahayag ni Senator-elect Tito Soto. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Siya na bang susunod na Senate President? Balik Senate President ba si Tito Sen? He's ready daw, Lakay. He is ready pero wala pa din daw definite sa ngayon, sabi ni Tito Sen, Mayor at Ms. Thea. Kasi lamang si Senate President kasi hawak niya ang purse, budget. Abangan natin. Power of the purse. Ayan, power of the purse. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. Kaya.
Samantala, bago ang report ni Manang Milky Rigunan, abay yung nanalong mayor ng silang Cavite na si former Mayor Kevin Anarna ay dinisqualify ng COMELEC. Allah, bakit? Batay sa desisyon ng Commission on Elections, abay marami daw stray ballots sa boto ni former Mayor Anarna. Kaya ang sinasabing nanalo ay ang incumbent mayor pa rin na si Mayor Carranza. So yan po ang latest sa politika naman sa bayan ng silang Cavite. At dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, aba, kasama pa rin sa imbitado ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Paano i-imbita niya? Paano siya dadalo nakulong doon sa The Hague, the Netherlands? Mabaling online? Aba. The order is dead or alive. Ano ka mo dong? That is a freedom of expression. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 12. Para niya naman niloloko ang dating Pangulong Digong. Ayan. Why naman like that? Alam nang nakulong, padadalan pa na imbitasyon. Kayo talaga. Ha? Sutil din Pilyo kayo. Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Mana Milky. Makalma lang, Lakay. Makatanggap pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng imbitasyon para sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 28. Ito ay sa kabila ng nasa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo matapos ipaaresto ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Paliwanag ni House Secretary General Reginald Velasco, bahagi ito ng protocol kung saan lahat ng mga nabubuhay pang naging dating Pangulo ay iniimbitahan sa SONA. Bukod kay Duterte, pinadalhan na rin ng imbitasyon sina dating Pangulong Joseph Estrada at dating Pangulo at gayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Bagamat ikinukonsidera ang physical presence ng mga bisita, sinabi ni Velasco, customary invitations ay ipapamahagi sa mga dating presidente. Kabilang na dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito si House Secretary General Reginald Velasco. Lahat nga ng former presidents will be sent this invitation, So, former President Rodrigo Duterte will be one of them. I think we will use all the channels possible so that he can receive this invitation. But of course, we know the situation now, unless there be any happening, then we leave it to fate, We cannot foresee what will happen in the future, but we will send this invitation as a matter of protocol. Sabi pa ni Velasco, ipapadala ang customary invitation sa official address ng Office of the City Mayor sa Davao dahil nahalal nga si Duterte bilang alkalde. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Loko-loko rin itong si Sec Jan Beralsco. Alam na nga nakulong itong padadala pa. Wag na. Alam niyo naman din makaka-attend. Kayo talaga, Samantala, sa iba pang mga balita, Miss Taya. Social media influencer Rendon Labrador, kinuhang fitness. Labrador. Aso yung Labrador. Ay, sorry. Kinuhang fitness coach para sa matatabang pulis. Baka kailangan din ako dyan. Maganda ba ang katawan nitong si Rendon Labrador? Ayan, katulad ko bang may muscle? May muscle lakay. May pandesal sa chan? May habs. May habs. Ina tayo mga balitang yan. RH52 Eniel Parosa, Edniel. Dapat ata si Lakay Deo yung fitness coach. Correct! Para ganado, di ba? Ay, bakit meron ba siya utong? Ayan,
Parang kayo na kayo ni Dede. May Dede ba? May Dedeyo. May Dede rin ba siya? Balik na ang regular na physical exercise program ng Philippine National Police para tulungan ang mga tauhan nitong mamintina kanilang timbang. Maganda ka lang katawan, ha? Yan ba yan? PNP Chief, Wow. Di wala kayo na rin cuts. Ayoko naman yung ganyang katawan. Ayoko nung ganyang katawan na Angel. Bakit? Cuts by cuts nga, laki cuts. Ganon, by cuts. Sobra parang hindi proportion na yan. Okay, proceed. Alinsunod yan sa babala ni PNP Chief Nicolas Torre III na masisbak sa trabaho ang mga tamatsoy o yung mga hindi pasok sa tamang body mass index o BMI pagsapit ng isang taon. Simula ngayong hapon, umarangkada na itong 73 araw na fitness challenge para sa mga overweight na pulis sa ilalim ng Police Community Affairs and Development Group o PCAG. Kinuha ng PCAG ang social media personality na si Rendon Labador para magsilbing fitness coach ng programa. Kwento ng vlogger at fitness expert sa mga reporter sa Campo Crame, mismong si PCAG Chief Police Brigadier General Marvin Nazaro ang kumausap sa kanya para magturo sa unang 150 estudyanteng pulis. Pero willing daw si Rendon na tumulong sa pulisya ng libre kung saan lingguhan niyang imomonitor ang progreso ng kalusugan ng mga ito. Payo ng fitness coach sa mga overweight na pulis, bawasan na muna ang kanin bago ang kanilang regular na ehersisyo. At para sa kanyang diskarte, ayaw niya raw magpasumba. Kung bakit, ito ang paliwanag ng fitness coach. For dance fitness, hindi masyadong bagay. Although healthy naman siya, pero marami nagsasabi na parang hindi bagay, na hindi nawawala yung angas ng pulis. So ang gagawin natin ngayon ay 93 days motivated functional workout, fitness challenge. So magkakaroon tayo ng 93 days, babantayan natin sila, kukuhanan natin sila ng timbang, sabay-sabay mag-workout at weekly silang babantayan. Kailangan may progress. Ang tinig ng social media influencer na si Rendon Labador. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel, pero ayoko nung katawan ni Rendon. Bakit nakay? Abay, sabi nga ni Miss Universe Gloria Diaz. Ito po si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Mama, break time na po tayo. Si Teya po ang kasama natin. Ayan. Kasi sabi ni Miss Universe Gloria Diaz sa mga interview natin, ang bewang daw niya ay 16 inches. Parang 16 inches yung bewang ni nitong si Rendon Labador. Ha? Ang liit-liit pero ang dibdib, ang laki-laki. Ha? Maskel-maskel laka. Oo. Ayan. Parang pero pwede nga pang Mr. Universe. Universe siya. Grabing 16 inches na bewang ni Gloria Diaz lakay. Parang hita ko lang yon. Nung kaseksihan daw niya, ngayon hindi na makita yung kanyang bewang. Hi Ma'am Gloria, love you. 2 drug suspect timbog sa baril at halos 1 milyong pisong halaga ng droga sa Rodriguez, Rizal. Sino siya? Noche Kakas, please come in. Noche. Kay Miss Teya pinusasan na inaresto ang dalawang tulak ng droga sa kinasang bypass operation sa Rodriguez, Rizal. Inilaan mga ito na sina alias Toto, 35 anyos at isang alias Toy, 33 anyos. Ayon sa report ng Rodriguez Rizal PNP, nasa street level individual ang dalawa sa paggamit at pagbebenta ng illegal na droga. Nasamsam sa dalawa ang halos 1 milyong halaga ng hinihinalang shabu. Bukod sa droga, kumpiskahan rin ng isang digital weighing scale at 22 black widow pistol na may kargang 4 na perasong bala mula kay alias Toto. Sasampahan na ngayon ng pulisya ang dalawa ng reklamong paglabag sa Republic Act 9165 at RA 10591. Ang matagumpay na operasyon ay bumamano ng patuloy na kampanya laban sa illegal drugs. RH27, sikakat DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche Kakas. Babalikan po natin lang pang detalye ng ating mga balita. Pero bago yan, abay paalala po ni PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco. Abay ang deadline po ng submission ng entry sa kanilang PAGCOR photo contest
hanggang July 31 na lang. Ito po ay bukas sa lahat ng mga amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 pataas. Ang tema ng PAGCOR Photo Contest ay Infrastructure for Economic Development. Kaya ang tampok po rito sa photo contest nito ay para ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura katulad ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang pag-unlad ng ating ekonomiya. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR at para sa karagdagang detalye, mag-log on lamang sa kanilang website www.pagcor.ph/photocon2025/index.php. Oras, Miss Thea. Ganap ng 5:00 ng hapon. Paalam na tayo. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita, pero birthday girl Josa Andrea Cruzat, ha? Aba, yung binili naming napakalaking cake dito para sa iyo, ha? Ayan, at saka ice cream, at saka spaghetti. Ayan, nalusaw na. Kakainin na namin. At happy birthday din. Aba, meron pang taga DCRS MBC, ha? Na may birthday ngayon, si Jose Sandoval ng DZRH Drama. Happy birthday. Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology, DICT, Secretary Henry Aguda na may na-hire noon ang kanilang tanggapan na natuklasang hacker pala na may kinalaman sa pag-hack sa mga government websites. Tarantado yun na, ha? Sa panayam ng 2x2 kay Aguda, sinabi ng kalihim na ito ang lumabas sa kanilang internal audit nang maupo siya sa pwesto. Aba, nakita ni Uy, Ivan Uy. Ayon kay Aguda, iniimbestigan na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang mga natukoy na empleyado. Hala, baka spy pa ang mga yan. Sa ngayon ay kinakalat na niya ang karagdagang ebidensya para sa posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga ito. Narito si Secretary Aguda. So meron kayo confirm. So confirm po yung information na natanggap namin na meron kayong empleyado na hackers talaga sa labas na ang hinahack pa gobyerno. May ganun nga po. Kinukolektahan na namin ng ebidensya at alam nyo, yung intel nyo po is intel na nakuha ko rin nung pagpasok ko. So sineryoso po namin yan. Hindi dapat na kami bilang DICT ang nagbabantay ng cybersecurity, maluwag kami sa mga ganyang pag-hire ng mga tao. Dapat ang hinahire namin yung talagang gagawa ng maayos. Samantala, isinira noong Lunes ang most visited museum sa buong mundo dahil hindi na kaya ng staff nito na i-accommodate ang milyong-milyong turistang dumarating. Dahil sa anilay over-tourism, ang mga staff ng The Louvre ay nag-walk out noon para iprotesta ang kakulangan ng tauhan sa naturang museo. Nasa loob ng museum ang ilang kilalang artworks ni Leonardo da Vinci, kabilang na ang Mona Lisa na binibisita ng 20,000 katao kada araw. Batay sa ulat, umabot ng 8.7 million ang naging bisita ng The Louvre noong nakaraang taon pa lamang. Dami lakay. Magkano fee, John, pagpasok lakay? Sabi nga na ating bubit dyan, Miss Thea, ha? Sa laki ng The Louvre. Ayan. Hindi maikot ng isang araw yan. Kung titignan mo mabuti yung mga paintings, mga sculpture, ayan, mga arts. 3 days lakay? Mga 2 araw. 2. Kala ko kasi mabagal, mabusisi. Depende kung titignan mo mabuti. Tititig-titigan mo talaga. Kasi may mga, ano pa yan, may mga description pa sa ilalim yan. Pero congratulations sa Next Mile Incorporated sa grand launching o opening ng Suzuki Auto Silang. Pinapati sina Sir Paul, Sir Mark Chongson at Robert Salomon. Pagbati mula kay Romel Cabanela. Ayan.
At sa ating foreign exchange, palitan ng dollar. Naku, habang tuloy-tuloy po ang palitan ng missile ng Iran at Israel. Naku, ang Israel mukhang di effective yung kanilang Iron Dome, Miss sabi Thea. ko pala, laki, di ba meron silang ganon, yung pang-cover dati? Nape-penetrate? Nalusotan na naman sila ng missile ng Iran at ang yung missile ng Iran tumama sa isang ospital sa Tel Aviv at marami ang sugatan. Tayo dyan. Ay tuloy ina-expect na tataas ang presyo ng langis at eto pa ang dollar. Ang piso, ayan, bumabagsak ang halaga ng piso, Miss Thea. Magkano na lang lakay? Sabi ng ating business correspondent Michael Ismaygay, ang palitan ng dollar ngayon nagsara sa halagang 57 pesos and 45 centavos. 57 na lakay? Yes, samantalang kapon 56 lang. 56.98, ha? Abay, bumaba ng 47 centavos ang ating pisong kumpara sa dollar. Ay mga dolyan nyo mga misis, ayan, itago nyo lang po, ha? At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye, stay safe. Just Agnina, just kumuyog. This time check is brought to you by ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang